Good morning in Christ everyone and have a blessed day. Welcome back to my channel, Abdon Divilla Vlog. At sa lahat ng aking hindi pa po subscriber, pa-subscribe na lang po, pa-like and share na rin at pa-touch ng notification bell para kayo ang unang makarinig na magandang balita ng salita ng Diyos. Dahil sa araw-araw na ating ipinipicture dito, ay ikaw ang unang makarinig, ikaw ang unang mablessed at pa-share mo na rin sa iyong mga kaanak, mga kaibigan at sa lahat ng gusto mo pang i-sharean para hindi lang tayo ang blessed at maipakalat natin ang magandang balita ng Panginoon. Ang ating scripture reading for today is from the book of 2 Timothy chapter 1 verse 7. For the Spirit God gave us does not make us timid, but give us power, love, and self-discipline. Amen. Sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi nagpapahiya sa atin, ngunit nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. Amen. Ang passage po natin ngayon ay tamang-tama sa ating pagdarasal. Dahil kapag tayo ay nagdadasal, ang unang hinihiling natin ay may the feeling of the Holy Spirit ay dapat pumasa atin nawa. Lagi nating sinasabi na, Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Holy Spirit para maging gabay namin, maging protection sa araw-araw. Kaya napakaganda po ng ating ngayon, ng scripture natin ngayon, dahil yun nga ang sinasabi na ang Espiritu ay nagbibigay sa atin ng kagandahang loob at hindi tayo ipapahiya. At kapag tayo ay punong-puno ng Holy Spirit, ay tayo ay makakapag-isip ng maganda, guided by the Holy Spirit. Ang lahat ng lalabas sa ating bibig ay napakaganda at mapipigilan natin ang ating sarili na kung anong hindi makakabuti sa kapwa ay hindi na natin sasabihin dahil alam natin na ang Holy Spirit ay nasa atin. When the Holy Spirit dwells within us, lagi tayong masaya. Lagi tayong walang problema. Lahat ng problema ay kaya nating solusyonan dahil ang solusyonan lang naman ng lahat ng problema natin ay only the Triune God. At kasama siyempre ang the Holy Spirit dahil in the name of God nga ang sinasabi na in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. So sila yung Triune God. So yung iba sinasabi na tatlo ang ating God, which is hindi naman totoo dahil ang God natin ay isa lang. Only Jesus Christ is the Son of the living God. So, kaya kapag tayo ay nananalangin, yan ang unang hilingin natin na may the feeling of the Holy Spirit be with us. May the feeling of the Holy Spirit shine upon doon sa ating mga pinagdarasal, sa ating mga kaanak, malayo man sila sa atin, ay ang ating prayer is transcend time and space. So, yun po ang tatandaan natin na ang Holy Spirit ay hindi nagbibigay ng anumang kasamaan, kundi ito ay nagbibigay ng kapangyarihan, pagmamahal at disiplina sa ating sarili. Yun po ang importante na tatandaan natin dahil sa napakagandang na verse na ito. Kaya ako lagi kong sinasabi na kahit ako ay nagdaan sa napakalaking pagsubok ko, na nagkaroon ako ng lung cancer stage 4 at binigyan na lang ako ng 3 months ng doktor ko na mabubuhay, pero dahil ang panalangin ko ay may the feeling of the Holy Spirit be within me, na pumasok ka sa aking kaluluwa, sa aking katawan, sa aking puso't isipan para ikaw ang maging master ng aking buhay. At ayun nga ang nangyari, na pinagaling ako ng aking pananampalataya, hindi ng aking kung anumang religion. Kasi ang lagi nating tatandaan na hindi ang ating religion ang
makakapagpaligtas sa atin, kundi ang ating paniniwala sa Diyos. That Jesus is the Christ, the answers to all our problems and illnesses. At lagi rin nating tatandaan na ang hindi kayang gawin ng tao ay siya lamang ang makakagawa nito. Ang hindi kayang gawin ng mga tao ay ang Diyos lamang, ang bukod tanging makakagawa nito. Walang imposible sa Panginoon dahil the whole world ay created by God. And even tayo, lahat ng nakapaligid, lahat ng nandito sa mundo, created by God. So, kaya dapat nating pasalamatan lagi ang Panginoon na siyang may likha sa ating lahat, at higit sa lahat, gumawa tayo ng naaayon lamang sa kanyang mga salita. Although nagkakasalaman tayo, anuman ang ating maging gawang kasalanan, dahil tinanggap na natin si Jesucristo sa ating puso, tayo ay kanyang patatawarin pa rin. Dahil once na tinanggap mo na si Kristo sa buhay mo, ay hindi ka na ligtas ka na. Kaya I pray all these things in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Pa-share na lang, kaibigan, sa iyong mga kapatid, sa iyong mga kaibigan, ang video kong ito para naman makarinig din sila ng magandang balita tulad natin na laging nabe-blessed sa araw-araw. Thank you.